Hello everyone, magandang araw sa ating lahat. Again, this is your teacher Buyo for our TLE lessons. No? So we all know that our municipality is under um, critical conditions. No? Since we all know na meron tayong na-experience na mga sunod-sunod na pagyanig or earthquake. So that is why our beloved governor, Dato Pax Mangudadato, has declared suspensions, no, all throughout the Kalipal area. However, our classes will be shift to modality, no, hindi tayo makakaroon ng face-to-face. So kaya ay preparing a lessons, video recording to discuss to you our topic about for this quarter. Okay. So for this quarter, we will be discussing about services of industrial arts. So last time, for the first quarter, we discussed about computer. The second quarter, we discussed about agriculture and fisheries. And the third quarter, we discussed about um, hospitality, or what we call family consumer services. Now for the fourth quarter, it is services of industrial arts. So we will talk about industrial arts. Now we will be able to know what is industrial arts. Okay, so I hope everybody is ready. And now let's start with our lesson. So again, for this quarter, so we will talk about everything that covers industrial arts. Okay, now here are our learning objectives for this lesson. At the end of the lesson, the students will be able to, number one, trace down the history of industrial arts. Malalaman natin kung ano yung history ng industrial arts. Ano ba ang industrial arts? Bakit mayroong industrial arts? Okay? Malalaman natin yan. Now, next is we will be able to identify the different areas in industrial arts. So malalaman natin ano ba yung mga areas ng covered ng industrial arts. Ano ba yung mga lugar, ano ba yung scope ng industrial arts. Okay? Okay, C, emphasize the importance of the role of industrial arts in career education. So, pagbibigyan natin ng tuon ang kahalagahan ng industrial arts, lalong-lalo na sa pursue ng ating mga career, no? Sa ating mga gustong path in the future. Ano ba yung magiging gusto natin in the future, no? So, yan, tatalakayin natin yan, malalaman din natin. And D, enumerate the different career and business opportunities in industrial arts. So, alam natin, kaya nating sabihin kung ano yung mga iba't ibang career at mga iba't ibang negosyo at mga oportunidad na pwede o maaaring cover ng industrial arts. Okay? These are our learning objectives. Ito yung mga learning objectives natin. Okay. Now, we will be, so let's have a picture analysis muna, okay? Using a graphic organizer, complete the picture about industrial arts. Yeah, ito yung graphic organizer natin. So, ano ba yung mga cover ng industrial arts? Ano kaya sa tingin ninyo? No, I need idea. Okay. So, maaring ang cover ng industrial arts, yung halimbawa, yung mga gawain kagaya ng carpentry, maaaring carpentry, yung paggawa ng bahay, no? Isa yan sa mga posibleng cover o yung mga cover ng industrial arts. Yung paggawa ng mga ano ba? Um, pag ano ng mga kuryente, no? 'Yon. Isa din 'yon, no? Yung mga lalo-lalo na yung mga i-install ng ating mga lights at yung mga kuryente sa bahay, no? Cover din yan ng industrial arts. So, yun ang mga halimbawa ng mga napapaloob sa industrial arts. Okay? So, no? Okay, pwede natin ilagay dito. Halimbawa, ayan, dito. Ito, pwede natin ilagay dito yung carpentry, no?
Yan, dito ilagay natin yung sa electrical, no? Ito, dito. At marami pang iba ang pwede nating ilagay dito na cover or nasa paloob ng industrial arts. Yan. Okay? Now let's proceed. Yan. Yan yung mga picture. Ano kaya yan? No? Ano kaya yung ginagawa niya? Next, ito. Yan, nagko-company ng upuan. No? Ano kaya sa tingin ninyo? Kung ano yung ginagawa niya? Next, we have yan. Ano yan? May inaayos o may ginagawang ano yan, konting upuan o maliit na upuan. Yan, yan ito. Ano kaya ginagawa niya? Siguro naglalagay ng semento. Yan. Okay. Okay, so yun ang mga malalaman ko anong mga bagay na yun na napapaloob sa industrial arts. So, bago natin talakayin ang industrial arts, atin munang sagutin ang mga ito, no? Definition of terms. Okay. No. Now, ano kaya 'yan, no? Magkakabaliktad-baliktad ng mga letra. Ano kaya ito? Ang ibig sabihin is a subject taught in elementary and secondary schools that aims to develop manual skills and familiarity with tools and machines. Ito daw ay isang subject sa paaralan na kung saan tinatalakay, tinuturo sa elementary at maging sa secondary or sa junior high school, no? Na ang layunin ay mag-develop ng manual skills, yung mga gawaing manual, kinakailangan ng lakas, ng force, at magkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa mga kagamitan at mga machines na ginagamit nila, no? Ano kaya 'yan? Anong subject kaya 'yan? No, tingnan natin. Ano kaya sa palagay ninyo? Okay. So, malaman natin. Yan. Ang sagot ay correct. Industrial arts. So, ibig sabihin, ang industrial arts ay isang subject sa paaralan na tinuturo sa elementarya at sa sekundarya, nagde-develop ng mga manual skills na kailangan ng lakas, ng force, at pagkakaroon tayo ng familiarity sa mga kagamitan na ginagamit dito. So, ang subject na yan ay tinatawag nating industrial arts. Next. Kaya, next. Ano kaya ito? No? Maraming letra, no? Okay. Ano ba yung definition niya dito? Okay, tingnan natin. No? Is an educational program that features the fabrication of objects in wood or metal using various hand, power, or machine tools. No? Okay, ito daw ay isang programa sa paaralan, isang programa sa pag-aaral na kung saan uh, ang mga fabrication of objects na halimbawa yung kahoy, no? At yung mga metal, yung mga bakal na kung saan gumagawa tayo ng mga bagay na gawa sa kahoy, gawa sa bakal sa pamamagitan ng paggamit ng mga kagamitan na gagamitan ng kamay, ng power, or even yung mga machine tools. No? Ano kaya yan? Tingnan natin. Let's see. Correct. That is what we call industrial arts education. Okay, no? Ibig sabihin, it is an educational program that features the fabrication of objects in wood or metal using various hand, power, or machine tools. Okay, tama naman kayo. Correct. Very good. No? Okay, next. Ayan, ano kaya yan? Now, ang ibig sabihin niyan ay it helps students develop the skills to evaluate potential career path. So, ibig sabihin, no, ito ay it gives or it helps the student to develop their skills para ma-develop yung mga kasanayan natin. At malalaman, ay, mahilig pala ako sa ganito. Maganda pala akong magawa ng ganito. Magaling pala akong magpanday ng upuan, ng mesa. Okay. Magaling pala akong maggawa ng mga flower vase. Magaling pala akong maggawa ng or mag uh, paint, no? So,
Yan. So, ngayon, kung magaling ka sa mga ganong bagay, so, maaaring when you graduate in your senior high, you would wanted to proceed uh, career na kung saan ka hilig. No? Yung hilig mo, wag kang mag-take ng career path na ayoko mag-nursing kasi takot akong sa mga dugo, ayoko maging doktor, ayoko maging flight attendant kasi takot ako sa heights or sa plane, no? So, again, dapat alamin muna natin kung ano yung mga hilig natin. So, ano bang ibig sabihin yan? So, let's see. Tingnan natin kung ano yung sagot. Yan. Okay, ang tamang sagot ay career education. Tinuturuan tayo, no? Na kung ano yung mga bagay na dapat nating i-pursue, lalong-lalo na sa ating kolehiyo, kapag uh, nagkaroon tayo ng skills, ng mga kasanayan, na alam natin magaling tayo dito, kung magaling tayong mag uh, gawa ng bahay, magawa ng upuan, pwede tayong mag-proceed ng civil engineering or civil technology, o yung mga ganun, or drafting, kung magaling tayong mag-drawing. So, yan ay tinatawag nating career education. Pagtuturo sa atin ng mga kasanayan na dapat nating bigyang pansin, lalo-lalo na kapag tayo ay mag-pursue ng ating mga courses or career sa hinaharap. Okay, next. Now, okay, ano kaya yan? Okay, now this is a branch of knowledge that deals with the creation and use of technical means and their interrelation with life, society, and the environment. So drawing upon such subjects as industrial arts, engineering, applied science, and pure science. So ano to? Again, it is a branch of knowledge, no? Isang branch ng knowledge na kung saan uh, deals ito it deals with the creation of use or use of technical means, no? So, ano kayang branch of knowledge ito? Let's see, tingnan natin. Okay, yes, correct. Ang tawag dyan ay technology. Okay, tama. Correct kayong lahat. Okay. Now, okay, ito ano kaya? Let's see. The definition is removing tasks from existing rules to make them more focused. So, ibig sabihin, kinukuha natin yung mga ibang mga tasks na hindi kinakailangan. Kundi mag-focus lang tayo doon sa task na talaga na para magkaroon tayo ng focus at magawa natin, magampanan natin ng tama at may precision, no? Parang ma-perfect natin kapag tayo ay focus talaga. Yung mga bagay na yan is talagang ma-perfect natin. So, anong ibig sabihin yan? Removing tasks from existing rules to make them more focused. Okay? Tignan natin. Very good. That is work simplification. So, no? Kapag maraming mga iba't ibang work na ginagawa natin, hindi tayo makakaroon ng focus. Wala tayong matatapos. Again, i-remove muna natin. Ano yung mga hindi kinakailangan? O ito yung kailangan kong gawin today. Kailangan makatapos o kailangan mapanood ko yung lesson na sinend ni Sir Buyo kasi para pag mag-exam na or magkaroon ng quiz online, so alam ko na yung sagot. Okay, so that is what we call work simplification. Sinisimplify natin ang mga gawain natin. Okay? Next. Okay, now, okay, yun na. Now, let's go to the history of industrial arts. No? Ibig sabihin ng history, kailan ba nagsimula? Ano ba yung mga bagay na nagpasimula ng industrial arts? No? History, yung mga kaganapan noon, yung mga nangyayari noon. Okay? Now, industrial arts, okay, babasahin ko, makinig kayong lahat. So, industrial arts are an educational program that features the fabrication of objects,
made in wood or metal using a variety of hand, power, or machine tools. Industrial arts education encompasses many hands-on skills and trades that prepare students for careers in various industries. Some common examples include woodworking, metalworking, automotive, welding, graphics, and computer-aided drafting. Okay, ito yung industrial arts. So, ang industrial arts, yung paggawa ng mga bagay. Halimbawa, mayroon tayong nakikitang kahoy, pwede natin gawin yung upuan, pwede natin gawing bahay, pwede natin gawing mesa. So, ang mga taong gumagawa nun ay napapaloob sa industrial arts. No, halimbawa din, yung mga nagkukumpuni ng mga sasakyan, na automotive, no, yung mahilig sa motor, mahilig sa mga sasakyan, nagkukumpuni sila, meron silang talino, meron silang skills sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. Now, that is what we call automotive, no? Meron din sa mga metalworking, sa mga bakal, 'di ba? Nakikita natin may mga naggawa ng mga mesa na gawa sa bakal, meron namang mga bahay na ang kanilang mga foundations ay mga bakal. Yan, yun. Meron namang mahilig sa graphics sa computer. Yun, tinatawag natin na computer-aided drafting. Yan sila. So, yan yung sa napapaloob na industrial arts. Okay. No. According to the Journal of Technology Education, industrial arts began as early as prehistoric times when humans first developed tools. No? So sabi daw doon sa Journal of Technology Education na ang industrial arts daw ay nagsisimula noon pa nung ang tao ay alam na nilang gumawa ng mga bagay, lalong-lalo na ginagawa ng mga espada, yung mga spear na ginagawa nila for hunting, yung mga kutsilyo, doon na magsimula yung industrial arts, no? The formal instruction for industrial arts arose during the late 1800s and consisted of manual training for trades in manufacturing. Now, industrial arts education became popular in the 1900s as an alternative for students seeking to learn a trade known as vocational school. Okay, ito daw sila. No? Nagsimula ng mga vocational school noong 1900s. Now, the purpose of industrial arts classes included teaching students specific skills such as automobile repair, furniture design, etc. Today, the meaning of industrial arts encompasses various technical specialties. Okay? So, doon, ang purpose ng industrial arts ay turuan ang mga mag-aaral na magkaroon ng specific skills or specific na kasanayan. No, halimbawa doon, ang pag-repair ng mga sasakyan, paggawa ng mga furniture, mga upuan, mga mesa. Yan. Okay? Yan, automobile repair, furniture design, yan. Okay. Ano ba yung purpose ng industrial arts? There are different purpose. Meron silang iba't ibang layunin, no? Ng industrial arts. Okay, malalaman natin. Una, now, the purpose of industrial arts incorporates societal factors such as technology with personal career development. Okay, a student trained in industrial art contributes to the advancement of society regardless of whether the career is in manufacturing or design. For example, a graduate of an industrial arts program focusing on machinery learns advanced safety techniques and methods of streamlining manufacturing. A design student creates new and advanced packaging for toys which reduces waste. Okay. Now, purpose of industrial arts, sabi dito, maraming iba't ibang purpose ang industrial arts. No, halimbawa, hindi tayo magkakaroon ngayon ng mga magagandang upuan, magagandang mesa kung walang mga designer, no? Walang mga drafting technology, mga nagdi-design. Hindi tayo makakita ng mga magagandang machine, no? Hindi tayo makakita ng mga sasakyan na magaganda kung wala yung mga taong may skill sa paggawa ng mga ganon, no? Kahit simple lang, example din dito, walang mga magagandang bahay kung walang mga karpenterong magagaling. Yan, no? Ibig sabihin, ang mga taong ito na tumutulong sa pagganda ng ating lipunan. Isa sila sa mga
nagpapaganda sa ating lipunan dahil napapakinabangan sila. So kayo kapag mahilig kayo, lalo na ngayon, mahilig kayo sa paggawa ng mga magagandang mesa, magagandang drawing, mahilig kayo sa paggamit ng computer, yan, pwede niyong magamit yan, lalo na kapag kayo ay mag-pursue ng industrial arts, no? Under, kapag magaling sa drawing, computer-aided designs, yan, no? Talagang pinapaganda nila ang ating lipunan. Makakaroon tayo ng mga magagandang building dahil sa mga magagaling na engineer, magagaling na karpintero. Nagkaroon tayo ng magagandang kalsada dahil sa mga mason na yan. No? Yung mga mahilig ng semento. No? Yan. Okay. Okay, now let's go. Now, the meaning behind the demand for people trained in industrial arts changes with the needs of the employing corporation. So, for example, the demand for industrial artists during the 1940s include people adept at shortwave radio designs for use in the World War II. According to the Encyclopedia of Chicago, talented designs offer companies an edge over the competition and provide society with the desired technologically advanced products. Okay, yan. Yung mga magagaling na mga tao na trinain nila, so napapakinabangan nila, no? Minsan nga gumagawa sila ng mga design para magamit nila doon nung nakaraan sa World War II, no? Kasi talaga namang magagaling ang mga tao kapag tinuturuan at binibigyang halaga ang industrial arts. Okay. Yan. Ito yung mga larawan, no? Because magkaroon tayo ng magagandang building dahil sa ating one, no? Meron tayong mga engineer, meron tayong mga doctor, meron tayong mga teachers, no? Okay. Now, yan. This is what we call oil, sa oil industry yan. Yan sila yung mga nagkukuha ng mga langis, lalo na sa dagat. Okay. Now, how and why did the Industrial Revolution happens? Kailan at bakit ba nagkaroon ng mga pagbabago sa industrial arts? Sa industrial. Now, what was the message on the Industrial Revolution? Malaman natin yan. And how did the fourth Industrial Revolution affects the industrial arts? Okay, take me. Now, based on the photo shown, answer the following questions. So, yan ang mayroon tayong hotel, meron tayong mga aklatan, meron tayong museum, meron tayong cafe, meron tayong schools. Now, ito yung mga larawan. Okay. Now, ang ikalawang larawan, meron tayong bus, meron tayong, paaralan. Now, ano ba ang ipinapakita ng mga larawang ito? Sagutin natin ang mga katanungan na sumusunod. Okay, number 1. What do you think is the message of the picture? Ano daw yung mensahe, no? Message sa picture na yan. Sa tingin ninyo, ano yung mensahe? Very good, no? So, ang mensahe, ibig sabihin, noong unang panahon, meron lang tayong bus, no? Yung sinasakyan natin, yan. Hindi pa tayo masyadong, yung konti pa lang yung mga building, yan, no? Ngayon, habang lumipas ang panahon, nagkaroon na tayo ng hotel. Okay? Meron ka tayo ng mga bookstore o mga aklatan. Meron na nagpatayo ng museum na kung saan nandito yung mga iba't ibang mga artifacts. Nagkaroon ng magagandang building para sa school. Yan. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng improvement. No? Okay? Nagkaroon ng improvement ang dahil sa mga taong nag-aaral ng industrial arts. Nagkaroon tayo ng mga hotel, museum, at mga iba't ibang mga buildings. So, noon, yung hindi pa masyadong wala pang masyadong kaalaman ang mga tao sa industrial arts. So, yan. Medyo simple lang ang buhay. Okay. Now, can you tell me more about the pictures? Yan, no? Ayun, sabi ko kanina.
So, noon habang ang mga tao ay simple ang pamumuhay, walang masyadong ginagawa. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng mga magaganda, no? Sino yung mga nakapunta sa syudad? Makikita natin yung mga magagandang building, magagandang hotels, magagandang schools, no? Ang may gawa niyan ay yung mga tao nag-aaral ng industrial arts. No? Okay. Yan. Okay, now, how will you interpret the picture shown? Yun, sabi ko kanina, ma-interpret natin, uh, noon wala pang masyadong magagandang mga nangyayari. Subalit habang lumipas ang panahon, nagkakaroon na ng mga iba't ibang pagbabago nangyayari sa ating lipunan. Okay. Now, what do you think of the idea of or message of the pictures? No, ang idea dito or ang mensahe na ipinapahiwatig dito ay nagkakaroon ng mga pagbabago. Bakit nagkakaroon ng mga pagbabago? Dahil nagkaroon tayo ng mga taong nag-aaral ng industrial arts. Kaya meron tayong mga nakikitang pagbabago sa ating lipunan. Kasi kapag hindi nag-aral ang mga tao ng mga bagay-bagay, ng mga kasanayan, no, yung skills, so walang matutunan. Simple pa rin ang buhay. Walang mangyayari sa ating buhay, pero nang dahil sa mga pag-aaral, nagkaroon tayo ng mga engineer, meron tayong mga guro na tinuturuan ang mga tao kung ano yung mga magagandang bagay na pwede nilang kunin o pwede nilang talakayin or pwede nilang pag-aralan para magkaroon sila ng kasanayan or skills. Yan. Okay. Now, today you have learned in this week's lesson the idea about services of industrial arts, and you are already familiar with industrial arts education has undergone significant evolution from its origins in prehistoric tool making to its current state as a comprehensive field encompassing diverse technical disciplines. So ngayon alam na natin, no? So mula sa mga simpleng mga bagay sa paggawa ng kutsilyo noon, ngayon nagkakaroon ng iba't ibang mga kagamitan na gawa sa bakal, gawa sa kahoy. Okay? May minsan mga noon nagra-ride lang tayo ng mga kabayo, ng kalabaw. Ngayon nagkaroon na tayo ng mga motorcycle. We also have cars, no, mga buses. Okay? Because of the industrial revolutions. Nagkaroon ng mga pagbabago habang uh, habang uh, humahaba ang panahon. No? Dapat natin pasalamatan yan sa mga taong nag-aral. No? So ngayon, magkakaroon na tayo ng mga, noon wala pa siyang ginagamit ng mga gunting. Ngayon, meron na. No? Yan. Noon, wala pa silang ginagamit ng mga motor. Kasi ang gamit nila is bisikleta lang. Ngayon, meron na tayong mga iba't ibang brand ng motor. Dahil yan sa industrial revolution ng industrial arts. Okay? Now, today, sa kasalukuyan, industrial arts education plays a very crucial role in equipping students with the technical skills necessary for various industries. Its broad scope reflects the dynamic nature of technological advancement and the evolving needs of the job market, underscoring its importance in preparing students for both current and future career opportunities. No? Sa ngayon, binibigyang halaga ng industrial arts education na turuan kayo ng mga bata kung ano yung mga skills na dapat ninyong malaman, lalong-lalo na kapag kayo ay nagtrabaho na sa industry, kapag kayo na umalis na dito sa paaralan, nagkaroon ng trabaho, ano ba yung mga trabahong nababagay sa inyo? No? Nung tinuruan kayo ng inyong mga guro kung paano maggamit ng computer o so maaring pag pwede kayong mag trabaho sa mga call center, paggamit sa mga munisipyo, lalo na sa mga computer needed na mga jobs, no? Kasi tinuruan kayo ng teacher ninyo sa paggamit ng computer, so pwede kayong maghanap ng trabaho na may kinalaman sa computer. Ngayon, tinuruan kayo ng guro ninyo kung paano magpanday. So pwede kayong maging carpentry or carpenter, no? Marami pang iba, no? Na pwede ninyong tahakin. Okay?
So, importante yan ngayon. Napaka-importante kaya kapag tinuruan kayo ng inyong guro ng mga mahahalagang skills sa industrial arts, be mindful. Dapat ipasok sa utak para malaman ninyo, para magamit ninyo yan, lalong-lalo na kapag kayo ay mag-apply na ng mga trabaho sa mga industry. Okay? Okay, so that is only our lesson muna for today. Okay? So balikan natin, no? So balikan muna natin yung lesson natin ngayon. Okay. Ano ba yung industrial arts? Again, yung industrial arts, yun yung mga kasanayan na ating matutunan sa pag-aaral natin sa industrial arts education, no? Halimbawa nito, yung mga kungkumpuni ng mga sasakyan, paggawa ng mga bahay, carpentry, yung mga sa mga semento, yun, mga ganon, paggawa ng mga kalsada, paggawa ng mga drawing or graphics design para sa computer, yun. No? Yun yung mga industrial arts education na pwede nating tahakin in the near future. Okay, so I hope everyone may natutunan kayo sa araw na ito. So after ng discussion na ito, magbibigay ako ng simple quiz na link. Okay? So I hope na nalaman ninyo. Okay? And then magsisend din ako ng mga yung topic natin today na pwede niyong isulat sa inyong mga notebook para pag-check ko, alam ko na talagang nakikinig kayo sa ating lesson. Okay? So that's it for today, ngayong araw na ito, sa ating day 1, sa ating modular modality sa classes. Okay? So again, magandang araw sa inyong lahat, and bukas mag-send naman ako ng bagong video para may matutunan naman tayo habang tayo ay nasa bahay. Magandang hapon at magandang araw sa ating lahat, and goodbye for now.